What up aking mga solid subscribers, no? So ngayon, napapanoorin natin itong mga updates sa SB19. Siyempre, kay Miss O tayo na pag may mga updates ng SB19. Meron pa ako isa nakita, no? Ang dami na trigger doon, as in sobrang dami na. Pero panoorin na natin kay Miss O, no? Mga updates regarding sa ating please, let's go! Uso talaga ngayon ng ubo, sipon, paiba-ibang panahon na kaya always drink your medicine and syempre, always drink your vitamins na always drink your medicine. Basta pag may naramdaman na kayo, inom na kayo ng gamot agad. And huwag nyo nang palhay tayo na lumala. Mahirap pag lumala talaga siya. And ayun, vitamins lang. Vitamin C, let's go. No? Yun. Isang paalala lang mula kay Point Beds. Let's go. So ito, panood tayo kay Miss O. Kung may gusto pa kayo panoorin na update regarding kay Miss O, subscribe kayo dyan. Click nyo yung notification bell, no? And ayun, basta meron pa tayo isang papanoorin, medyo nakaka-trigger din yung ano, no? And dito mata kami so without further ado, let's all watch this. May kapansin-pansin sa promo video ng SB19 para sa One Zone month-long celebration. Have you seen SB19's promo video for their One Zone month-long celebration for their 5th anniversary? Kapansin-pansin nga sa huling parte ng video kung saan tumatakbo ang Mahalima at nangunguna si Ken sa kanila. Pamilyar, di ba? Well, this looks like an inspiration from their Salamat music video. And also, there is a big possibility that this video will be part of their Freedom music video. What do you think? Grabe talaga ang ating Mahalima, no? At saka syempre, sila talaga, pag gumawa sila ng isang something na video, hindi pwedeng walang ano yun, meaning, no? Talagang merong sense lagi ang nirelease na ng mga videos, mga ganyan. Talagang mag-iisip tayo, talagang gustong-gusto talaga nilang nilalarong utak natin. Talagang pinapahirapan tayo ng ating Mahalima, no? So, eto, kaya itong gusto ko sa SB19 na talagang nakaka-challenge sila talaga as in. And ito, nakakatuwa lang syempre sa mga fans. And sa 18, no? Talagang ano sila, sobrang grabe talaga sila pag parang they are digging deeper talaga pag halimbawa may gustong iparating ang ating Mahalima, no, SB19. So ito na, punta tayo dun sa video na nakaka-trigger daw pero let's go, tiyan natin. Spotify Global Chart made an update and Juan Carlos' latest hit song makes history as first Filipino song to debut in the chart. Although this is good news, especially for the artists, some netizens are still in the chart. Carlos' latest Spotify Global Chart made Spotify Global Chart an update and Juan Carlos' latest hit song makes history as first Filipino song to debut in the chart. Although this is good news, especially for the artists, some netizens are still expressing negativity, which is difficult to understand. One commentator said, "No shade, but genuine Filipino artists like Juan Carlos, Ben and Ben, Moira, Zach Tabudlo, etc. are the ones carrying the OPM scene globally, not some wannabe trying hard P-pop king. Can't even crack top streams in the PH." Ended every P-pop group. Particularly that one group who their fans think is on a different level. You've seen my tweets, so you know I named your fave. Even famous K-pop artists who jumped into the challenge. Can it help your fave reach this amount of stream? See, when you have talent, you shine no matter what. Well, I guess it's pretty obvious who they are referring to, right? But anyways, SB19 and other P-pop obvious who... Ano nangyari dun sa mga kanta ng mga retokada na pero chararat pa. Ito yung mga comment na ay Diyos ko. Hanggang ngaw-ngaw at artificial clicks lang naman palang social media. Kaya ng mga Delulu fans naman yun. Who they are referring to, right? But anyways, SB19 and other P-pop groups are aiming to promote P-pop globally. They are carrying the subgenre of OPM globally, which is P-pop. Hence, SB19 was called the Trailblazers of P-pop or the P-pop Kings and not OPM Kings. Okay. Pop sensation SB19. Ang P-pop Kings na SB19. P-pop Kings SB19. Category ang Kings of P-pop na SB19. Gento! 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 Dito basta pito! Ito yun ang mga achievement nila. Damn! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10? Oh! I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we
set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really? So ayun no, dun tayo sa issue na yun no. Doon pa lang sa may nagsabi na P-Pop Kings no. Sino ba P-Pop Kings natin? Syempre SB19 nating mahalima no. So nakakaasar lang kasi bakit kailangan nila mag-compare. Actually kung gusto mong suportahan na isang artist, sige, suportahan mo siya pero no need na i-compare siya, sabihin na dapat ganto sila, dapat ano ba yung mga yan, mga ganto like oo, may mga side talaga, meron talaga at kasi ano naman kahit gano'n ka kasikat, meron ka pa ring bashers, no? Mag-isip kayo ng pinaka-idol nyo na walang bashers. As in, hindi pwedeng walang basher yan. As in, basher with S-bashers. Hindi pwedeng walang bashers yan, no? Lahat, as in si Taylor Swift, sobrang sikat niyan. Maniwala kayo sa akin, meron pa ring bashers yan. Hindi mawawala yung bashers, no? Ang nakakainis lang kasi sa mga bashers is, ang hilig nila mag-compare. Sige, kung magbabash kayo, sige, i-bash nyo sila. Pero, ba't nyo sila i-compare sa ganito? Si Juan Carlos and SB19, like, and Moira, and sino binanggit niya? Zach Tabudlo, Ben and Ben. Iba yung nila iba yung genre nila Ang SB19 kasi is P-pop, no? Yun yung genre nila, no? Iba yung atake, iba yung genre nila, yan, ni Juan Carlos, no? Iba yung mga ginagawa nila. So, but, why we compare those mga genres into other genres, no? Kasi, ang hirap i-compare nyo. Isipin nyo na lang. Paano pag ganito, no? Para ma-imagine nyo, no? Pag i-compare mo ang luto ng sinigang sa luto na prito, no? Parang ganun. Ang hirap siya i-compare kasi ang prito talaga, 'di ba? Ano siya, crunchy, ang sinigang naman more on mga sabaw, mga sahog, no? Parang ang hirap i-compare nun, 'di ba? O kaya ito na lang para mas ma-imagine nyo, no? I-compare nyo yung machong tao sa mapayat na tao, no? So, paano mo i-compare yung dalawang yun? As in, paano mo i-compare? As in, doon pa lang sa physical attribute pa lang nila, ibang-iba na talaga na. So, hindi mo sila pwedeng i-compare talaga as in. So, buti sana kung bodybuilding to, lahat malaki katawan, di ba? Tapos yan, mga ganyan, mga bodybuilding competition, lahat mga malaki katawan, maganda katawan. Sige yan, i-compare nyo sila. Pero kung magkaiba sila ng genre, magkaiba sila ng category, huwag nyo sila i-compare, no? Mahirap sila i-compare. Although na alam natin na pareho silang Pinoy, pero iba yung ginagawa nila, no? So, yan. Gusto ko rin i-tackle yung sinabi kanina na yung K-pop daw, K-pop wannabe something daw, no? Gusto ko rin i-tackle yun, no? Oo, alam natin na inspiration, napakalaking inspirasyon ng K-pop community and K-pop artists sa ating mga P-pop artists, no? Napakalaking inspirasyon talaga sila, no? Pero hindi naman doon natatapos yun, eh. Then yung SB19, ating mahalima, no? Oo, ito, aminado tayo, ito, sariling opinion ko, pero I think may mga sasang-ayon sa akin dito, no? Nung umpisa, nung nagsisimula sila, talagang yung atake nila, talagang yung style nila, talagang yung pananamit nila, talagang halos lahat is sobrang inspired talaga ng K-pop. As in, mga K-pop community, K-pop artists, no? Sobrang inspired talaga, no? Aminado tayo dyan. Pero, as time goes by, hinihiwalay nila yung sarili nila, no? Kasi, sinabi ng SB19 para sa akin, sinabi nila na hindi natin kailangan maging shadow nila forever, no? Hindi dapat gano'n, no? Like, kailangan natin gumawa na sa ating sariling tunog, no? And tiyan mo, nung gumawa sila ng sariling tunog, gumawa sila ng sariling identity nila, tingnan yung mga naabot nila as in, no? Na, ayun, doon pa lang sa Billboard Music Awards, no? Ang dami na lang naabot talaga. I think, yung mga nagsasabi ng mga ganyan, mga bashers is, yun yung mga hiwalang alam sa musika, yun yung mga walang alam sa ganito klaseng larangan, no? Like, ano lang, tamang casual fun lang talaga, no? Talagang walang alam, no? And parang kumbaga sa madaling salita, keyboard warrior, yung parang ganun lang. Hindi ko, actually, personally, hindi ko kilala talaga yung mga nag-comment, yung mga nag-tweets na yun. Baka mga famous people yun, no? Pero, yun nga, I think sila yung mga tao na walang alam masyado sa musika, no? Sobrang iba talaga yan, no? And itong SB19, Ben and Ben, Juan Carlos, I don't know, pero I think magkakaibigan sila sa industriya talaga. Ben and Ben pa lang, SB19, magkakaibigan sa industriya, no? So, yung dalawang yun, magkakaibigan. So, ba't na natin sila i-compare, no? Ayun yung mahirap, eh. Ayun lang talaga. As in, ayun yung nakaka-trigger talaga, no? Ba't natin i-compare talaga? Ayun lang, ayun yung pinaka-issue talaga. Sige, atakihin nyo sila as individual or what. Pero wag nyo silang i-compare. Ay, nako, Diyos ko kayo. Ang mga, talaga. SB19, kahit anong gawin talaga, may mga bashers yan. Pero tuloy-tuloy lang. Kasi, yung mga bashers din, hanggang bash lang yan, eh. Wala na magagawa yan, eh. Like, sige, mag-bash kayo, pero tuloy-tuloy kami. Sige, mag-bash kayo, pero hindi nyo diskarte to, hindi nyo
hindi niya hawak ang buhay namin. No? Hawak namin yung buhay namin, bahala kayo sa buhay niyo. And at the end of the day, uunti ang mga bashers na yan. No? Hanggang maging, sabihin natin 50%, maging 40%, maging 10%, and then maging 1%. Meron pa rin basher yan hanggang maaari. Hindi mawawala yan. No? Believe me. So, ayun lang. Naka-trigger lang talaga ako to. So, totoo nga kasi nung nakita ko to, na nag-wonder talaga ako kinuli ko, and then sobrang dami talaga na trigger talaga, as in sa mga comments nakita ko talaga yung mga comments, no? Hindi naman totally na trigger, pero meron mga matured, pero yun lang, mostly talaga na trigger sila, no? So yun lang, sobrang tayo, sinare ko lang yung sarili kong opinion, no? Sana marami tayo na pulot na aral dito sa aking mga pinagsabi, no? And ayun lang, iwasan natin mang-bash, iwasan natin mag-compare, no? Iwasan natin na i-down yung sariling mga kadugo natin, Pinoy. Mga Pinoy yan eh. And I think kung understood actually kahit mga foreign artists, wag natin i-bash nyo. I-bash na lang natin yung sarili natin. Para sa akin, i-bash na lang natin yung sarili natin. Kasi ba't tayo gagawa ng mga hakbang na ganito kung alam natin makasira to, no? So obserbahan natin yung sarili natin, no? Kumbaga, think before you click and think before you comment or think before you speak, no? Ayun lang. Ayun yung masasabi ko. Pag-isipan nyo muna maiki kasi nakakasakit yan sa ibang tao, nakakasakit yan sa ibang fans, or nakakasakit yan sa mismong mga artist, no? Paano lang kung sobrang tumiming na sobrang may time na daw ng ating mahalima, tapos tumiming yung mga ganyang issue like may mga nabasa nila, no? Nako, mahirap. Pero knowing SB19, immune na sila sa mga ganyan, no? Like parang ano sila, grabe na yung shield nila pagdating sa mga ganyan, no? Kumbaga kung naka-vitamin sila, yung vitamin sila, vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, kompleto talaga, no? Tapos ano, 1 to 100 na vitamins pa, no? Level 100, level 1 million. Let's go. So ganun, sobrang immune na talaga sila, pero sasaktan pa rin yan kasi tao lang din sila. So ayun, kung may request pa, comment down below or message nyo sa Facebook page na Point to Pen. So TC Point to Pen signing out. Peace, that's G.